Alex, ibang klase naman. Maraming salamat sa pasilip ng inyong, di ba, ng syempre buhay. Siyempre, yung mga things na yun, hindi kasi talaga namin mapapanood or hindi namin malalaman right away ang answer, di ba? So, thank you din, Jen. Through that game, mas nakilala po namin kayo yung personality nyo. How are you guys being parents, di ba? Ang teamwork talaga nasa inyo, no? Whether I like it or not. Di ba? At syempre, sa lahat po ng pamilya, tama naman talaga yun. Nakakatuwa at nakaka-relate ang buong Absolute Fam for sure. Pero syempre, beyond the fun size of the family life, marami pa tayong pwedeng matutunan when it comes to care and support. Because family care doesn't stop at home. Syempre, alam natin yan. And I will agree with Mommy Jen as a praning mama, second emotion. Di ba? It also means extending love and understanding in the bigger community. No? Kailangan natin ng support. Kailangan natin ng partners. That's why we are joined by an organization dedicated to empowering people on the autism spectrum and their families. Their vision is truly inspiring. A world where Filipinos on the spectrum become the best of their potential. Self-reliant, independent, productive, and socially accepted members of an Autism OK Philippines. To share their story, their mission, okay, how each of us can help create a more inclusive community, let's all welcome the ASP Board of Secretary Education Committee Head and Home Empowerment Project Manager, Ms. Cecil Sikam. Ms. Cecil? Hi, ma'am. Magandang hapon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo, ma'am. Good afternoon, everyone. Let's all have a seat po muna. Ayan. First, of course, ma'am, thank you so much. No? We're so excited to learn from your journey. No? Kamusta po kayo today, ma'am? Ang aga niyo po kanina, salamat. Excited naman po. And thank you so much for inviting us. Yan. So, at syempre, how does it feel po na to have partners like Absolute and then Jen, no? Napakalakas na suporta po yan, no? Supporting your cause. We feel very grateful and privileged to be chosen and to be endorsed by both Absolute and the Gen team. Thank you. Okay. So, excited na rin po kami marinig yung mga insights nyo, ma'am. So, we have prepared a few questions to help us get to know your work in advocacy better with Denjen, syempre, joining us to share their insights as well, no? And for sure, let's start with you, Ma'am Cecil. What are the common struggles of families who are trying to seek neurodevelopmental health support po? Unang-una yung access. First of all, kakaunti lang ang mga diagnosticians. And they're all concentrated here in Metro Manila. So yung mga nasa outlying provinces, talagang hirap na hirap sila. Secondly, kakaunti na nga sila, ang mahal. Kaya, pahirapan talaga. So yung aming tansya na 1% or mga 1.1 million Filipinos on the spectrum, most likely mga 10% lang doon ang na-diagnose. Kasi nga, kakaunti ang may access sa diagnosis. Yun, no? Medyo sad reality po ito, ma'am, no? Pero sana magawa ng paraan, di ba? As time goes by, kasi kailangan talaga natin yan. Now, for the next questions naman po, we wanna know din, no? This is both for Denjen and our, Ma'am Cecil, no? As ambassadors of holistic well-being, how do you promote physical, mental, and emotional health for your family po? Mauna ba kayo? Okay. Ay, Ma'am Cecil, mauna na po kayo, ma'am. Okay, sa amin kasi, naniniwala kami, no? In order to help persons on the spectrum, kailangan tulungan ang pamilya. So, unang-una, no, kahit na hindi sila maka-access sa mga therapies or kahit sa diagnostician, pag nalaman nilang meron silang kasama sa bahay na medyo nangangailangan ng tulong, kami naman po, nagsusuporta through yung awareness, no? Meron kaming mga sensitivity trainings. We have podcasts, we're online, we're everywhere, no? Print, broadcast media, para mag-spread nga ng awareness about hindi lang po hindi lang ho autism, pero lahat ng mga
developmental disabilities. Pangalawa po, nagtitrain kami ng mga pamilya para makapagbigay sila ng tamang intervention sa bahay kahit na wala silang access sa mga therapies. Kasi napakakonti nga nila at napakamahal. Nagbibigay din po kami ng libreng OT, at yung occupational therapy at saka speech therapy para dun sa mga walang access o walang kakayanan financially at nakapag-undergo nung aming training. Yun po. Wow. Palakpakan naman natin yan. It's really heartwarming na ganyan po ang ginagawa ng inyong community, no? So, Mami Zen, Daddy Dennis, you might wanna tap on the answers kung paano natin, back on the question, kung paano natin, as ambassadors, no? How do you guys promote physical, mental, and emotional health for your family? Importante na yun nga, yung awareness. Importante na yung communication open. Natutulungan natin sila sa lahat ng mga problema nila. Kailangan lagi tayong nandito. Kahit anong mangyari, lagi tayo nag-show up sa mga activities nila, yung mga events na kailangan napuntahan. Malaking tulong para sa mga bata na nakikita nila na present ka. Sabi nga po nila, ang time is equivalent to love. 'Di ba, Daddy Dens? Yun lang talaga yung sinasabi ni Mami Zen eh. Tama Moving on to our next question. In fostering po, both of you guys again, ma'am, and sirs, no? In fostering inclusivity, how should a parent guide their children in developing meaningful relationships with peers on the autism spectrum? Meron po ba tayong mga special ways of determining or may mga special things tayo na dapat ma-flag bago sila lumabas, ganyan. While promoting empathy and understanding, of course, we want to, let them know na, wait, andito ako, naintindihan kita, and I'm here to support each and every time. So, let's start with Ms. Cecil, ma'am. As I mentioned kanina, no, we do conduct autism sensitivity trainings. And sa lahat actually na mga malls, every 6 months, they ask for para yung frontliners nila, alam na kung paano makipag-relate sa mga persons with invisible disabilities. At kung sakali man magkaroon sila ng meltdowns, ano yung pwede nilang gawin para tulungan sila. Sa families naman, we do encourage na take your kids with you in all your activities outside the home. This will be an opportunity for them to learn how to behave and how ma-desensitize din sila kasi karamihan sa kanila merong sensory processing deficit, no? Masanay sila sa environment at matutunan nila kung paano sila mag-conduct ng sarili nila o mag-self-regulate. Yun po. Ma'am Zen? Paano po tayo, what are the things that we do normally pag ganito po yung mga instances, ma'am? Itong topic na to, malapit sa puso ko to. Dahil si Jazz, meron din po siyang learning disabilities. At I agree po ako sa lahat ng sinabi ni ma'am na talagang napakahirap ng walang access kasi hindi po lahat nare-reach ng access na yon. Lalo na yung mga nasa probinsya, malalayong lugar. Thank you po sa ginagawa ninyo. Willing po kaming mag-training para para po makatulong din po kami sa inyo. Well, importante para sa akin na yung buong household, lalo na yung mga kasama mo sa bahay, na aware sila kung ano yung nangyayari sa bata, paano nila i-handle, kailangan i-explain mo sa kanila. Kasi si Jazz, nag-school siya, nag-therapy siya, pero very important na ina-apply mo siya sa bahay. Kasi most of the time, nandun siya eh. So, kailangan lahat ng mga tao at kasama mo sa bahay, ganun din kung paano siya hinahandle. Importante na alam nila, may knowledge sila paano hinahandle yung bata. Alam nila kung anong gagawin pagka may tantrums. Alam nila kung anong gagawin kapag
hindi komportable, ganyan. Oh. So, importante, Ma'am Cecil and Mommy Jen, sabi nga ni Mommy Jen, yung synchronicity, no? Na simula doon sa pagte-therapy down to the home. Kasi mas maraming oras kasama Consistency, natin eh. opo. Yes, consistency. Napakahirap niyan kung hindi pagtutulungan. Right? Okay. So, how do you make sure po that each family member is safe within the confines of our own home? Let's start with Denjen. Siguro Safe, ayun. Ano ba? sige. Hello, check. Sound check kay Daddy Den. Siguro napaka-importante rin na lahat ng mga kasamahan natin sa bahay, talagang naiintindihan yung mga sitwasyon ng bawat tao, lalo na kung meron kang inaalagaan na merong disability or merong katulad ni Jazz, syempre. Importante na bawat isa sa kanila talagang pinagkakatiwalaan and yun talagang alam mo na may malasakit. Kasi importante yung hindi lang basta tumutulong sa mga gawaing bahay. Importante yung malasakit din doon sa mga kasamahan doon sa loob ng bahay. Napakahalaga nun, no? Tsaka yung pasensya, Daddy Dens, no? Ibang klase yung... Kalma niyo po, ah. Wait lang po. Na-disturb ako bigla. Sumigaw siya, Daddy Dennis! Ganun. Anyway, kidding aside, Mami Zen, yung malasakit at saka yung teamwork nasa bahay natin. Pero, ang tanong lang, nagsisimula talaga to na i-accept mo muna yung reality eh. Tama Number ba one, ako? acceptance talaga. Acceptance, napakalaking bagay nun. At Baka may tip ka kung paano nila masisimulan, if ever lang. Kasi, you know, I myself, I see the probabilities na dapat mag-seek na ng help, pero medyo, alam mo naman, di ba? Ang parents medyo in denial, mga ganyan. kami nag-start, nagsimula kami ng ganyan na, alam mo naman ang mga lola, di ba? Yung parang, pagka, mama parang delayed yata si Jazz, parang gano'n. Doon kami nagsimula. Ay nako, ganyan talaga mga lalaki. Delayed sila magsalita. Pero yung instinct nating mga nanay, mararamdaman mo na parang hindi eh. Merong problema. Meron tayong hindi nakikita na dapat solusyonan, yung gano'n. Nung time na yun, kasi parang 1 year and 3 months pa lang si Jazz, early detection talaga. Ginawa na agad ng paraan. So, kailangan magpapacheck up tayo agad sa developmental doctor, dadaan sa mga therapies. Kung ano yung pangangailangan ng bata, ibigay natin. Umabot kami sa diet na sabi nila, malaking tulong din daw po ang diet sa mga bata. Kasi yung sugar, nakaka-spike o yung gluten, nagiging mas hyper sila, mas nawawala yung focus nila. So, mas importante na yun, controlled nga yung ating diet. Importante kung ano yung medyo mapili tayo sa mga pinapakain natin sa kanila. Yung environment din, importante na maging good role model ka sa kanila. Mapakita mo kung ano yung mga ginagawa nyo palagi sa bahay. Tama yung sinabi ni Ma'am na isasama mo siya sa lahat ng mga activities mo, i-introduce mo sa kanya lahat ng mga ginagawa mo. So para kang commentator na, eto, ganito yan. So lahat sinasabi mo. Hindi lang pinapakita. So kailangan lahat sinasabi mo siya. Alam kong mahirap, pero kaya. Kayang-kaya. Basta magtutulungan kayo. Okay. Yan. Salamat, Mami Jen. I'm sure all of our families here, no, our parents here, and even the team bahay is learning a lot from this. Malaking bagay din po yung tulong nila, Ma'am. Kasi, Correct. syempre, hindi lahat Alam nga po, natin. Ang mahal po talaga ng yeah. mga therapy, ng mga check-up. So, napakalaking bagay po ng organization, organization po nila para makatulong din sa mga batang may autism. Oh, and thank you for sharing it, no, na nalalaman natin ng Autism Society Philippines, 'di ba, na nandyan. So, ma'am, ano pong ma-share niyo po, katulad nung sinabi ni Ma'am Zen kanina, ni Mami Zen na eto nga talagang acceptance, napakahirap pong simulan. Baka po may tip po kayo as Ma'am Cecil, no, na para mas maging open po sila. Actually, lahat ng magulang, no? Pagdadaanan yon, yung guilt, grief, anger, lahat yan. It's a roller coaster. And we just have to ride through it, no? Pero there comes a point nga na hindi mo na ma-deny na andyan na eh.
it's staring you in the face. Kaya kailangan talagang mag-focus ka on what you can do, not where it came from or what you might have done wrong, pero what you can do from here on. So it starts nga with awareness, yung understanding, yung acceptance, yung accommodation. Nakakatuwa nga no, na you as a family, ina-address ninyo kasi napakahalaga na as parents would model to our children, yung siblings, kung paano sila dapat mag-relate, paano nila matutulungan yung kanilang kapatid, hanggang pag, kasi in adulthood, no? I mean, my kids are all adults na. And para sa kanila, nobody can take care of their brother better than they can, no? So, nakakatuwa din, no? Tapos, andun yung, after yung accommodation, yung appreciation. Kasi meron talaga silang mga taglay din na, na hindi lang talents, no? Pero even yung kanilang being, they're so pure, they're so, walang malis. Kaya nga, every April, meron kaming Angels Walk, no? Kasi para nga silang mga anghel. And it's a call nga for everybody to come together to show that, we understand, we appreciate persons on the spectrum. So I hope you join us also. Maasahan niyo po kami dyan sa Ay, April. Thank you. Ayan. April 2026 po, sa MOA ulit. Sige po. Next year. Oo, annually naman yan. Baka po lahat na kami sumama na po. Sana O, po. diba? Yan, Ms. Cecil. Ito po, last question na Ma'am Cecil and for Denjen as well. No? In what ways can communities better support individuals on the autism spectrum, not just with resources, no, but by promoting a culture of acceptance and understanding? Papunta na rin naman po tayo, baka may mensahe po kayo sa lahat ng mga magulang kung paano po natin makakayanan lahat to na sama-sama. Sa ngayon kasi, no, ang kultura natin talagang ang dami ng kakaiba. So, lahat ng mga tao na medyo hindi yung tinatawag na typical, no? Yung neurodivergent, na ang daming klase, no? Kailangan talaga open tayo lahat, kailangan accepting tayo, at kailangan kung tayo man ay magkakayanan, magparaya ng pag-uunawa sa kanila. Hindi yung gagamitin yung kanilang kondisyon bilang insulto. Meron ho kaming campaign na isang pangako na it's a pledge, no? It's a call for everyone to stop using a disability as an insult. Oo. Kasi usually talagang sila yung nabubuli, no? Medyo may mga moms in our community as well na nangangailangan ng tulong na gano'n. And yeah, I think yun nga yung pinaka-perfect access na sana lumawak, Mami Jen, no? Hindi, syempre ngayon naman, malawak na yan kasi marami mga platforms na pwede nating gamitin para makaspread ng awareness na yung gusto nating ipaparating sa mga tao. May mga social media, di ba? May TikTok, may Facebook, may Instagram. Ang dami na po. May podcast, di ba po? May podcast. Yeah, okay. Para sa inyo, Denjen, alam ko sobrang, you guys are the perfect ambassadors for this at maraming salamat for making us aware that kailangan talaga natin pagtulungan to eh. It's not normal somehow, pero we can normalize things by just working as a team, right? So, baka meron kayong mensahe, lalo na napapanood tayo online, sa mga parents out there who really, I want to believe and I want to wish na dumating din siya sa mga yung understanding, yung same ng understanding nyo and how you cope up with things. You guys are being so a very great inspiration to all the families, especially now that we're having the Absolute Family Awareness, Family Welfare Day. Yan. Siguro yun, napaka-importante na pakinggan mo kung ano yung mga kailangan ng mga mahal mo, lalo na ng mga anak mo, para mabigay mo talaga kung ano yung kailangan nila. Kailangan kilalanin mo siya, kailangan alam mo kung anong lahat ng makakatulong sa kanya. At gawin mo yun.
Dahil kung alam mo yun makakatulong, talagang bigyan mo ng effort para, alam mo yun, para mangyari kung ano yung gusto mo para matulungan siya. Okay, so that wraps up. Maraming salamat. Can we give a hand to Ma'am Cecil? Ma'am Cecil, thank you for your time. Thank you for enlightening us with everything, with your knowledge and all. Daddy Dennis, we appreciate you. No, hindi lahat ng tatay may kakayahang magsalita ng ganyang buong tapang at buong puso. Kuya Calix, thank you so much for being with us also. You're so brave. And good luck to all your endeavors. Mommy Jen, keep being strong. Kaya natin to. Laban lang, di ba? So there you go. Thank you so much once again for sharing your insights and experiences with us. And of course, Dengen and Autism Society Philippines will definitely love hearing it. No? At this point, would like to take a moment to express our heartfelt appreciation to our guests for their time and their continued commitment to family welfare. To lead the awarding of certificate and tokens of appreciation